Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, December 10 na po 2025, banta ng huling bagyong mabubuo ngayong 2025, lumabas na po sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Aalamin po natin kung yan po ay magiging malakas. Kasama na rin po ang iba't ibang mga weather system na nakakaapekto at nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga yan ay atin pong aalamin. Pero bago natin yung simulan, ako hihingi lamang po ng pabor na ilike nyo po yung ating video, yung ating update, malaking bagay na po yan, at pagsuporta po para sa amin. By the way, magpapakilala po muli ako sa mga hindi pa nakakakilala. Ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. So ito po mga kababayan ko, no, naglabas po ang pag-asa ng tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Dito po sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential, meron po tayong 2 week dito, which is makikita po natin sa ating Advanced Weather System of Forecast. Sa week 2 po, simula po ng, sa week 1 muna tayo. Sa week 1, simula December 9 kahapon po hanggang December 15, ay meron tayong nakikitang LPA. Yan po yung LPA nung nakarang araw na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. At ngayon po ay unti-unti na po itong nawawala. At bandang silangan, wala tayong nakikitang anumang banta po ng bagyo. So week 2 naman natin, pagitan po ito ng December 16 hanggang sa December 22, ito magpapasko po ito. Meron po tayong nakikita dito sa forecast na banta po ng sama ng panahon or low pressure area na nasa low chance po na maging isang ganap na bagyo. So kung titignan po ninyo, ito ay nasa monitor system natin. Possible na ito po yung maging huling bagyo bago po matapos ang taon ng 2025. May nagtatanong kung ano ang magiging pangalan ng magiging huling bagyo. Ang huling bagyo po na mabubuo bago po matapos ang taon na ito ay tatawagin pong bagyong Yasmin. So pangalan din po ng babae at yung nagsasabi naman na baka daw malakas kasi pangalan naman daw ng babae yung magiging susunod na bagyo. Wala pong kinalaman yan. At sa ngayon masyado pang malayo. Pagitan pa yan ng December 16 hanggang December 22. May mga possibilities na mangyari o magbago pa sa direksyon o lokasyon. Pwedeng malusaw, pwedeng mabuo. So kailangan na lagi po tayong mag-antabay. Pero ngayon po kasi, kino-consider natin yung iba't ibang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So, ipapakita ko muna sa inyo yung ating tinatawag na weather live system, yung system weather natin, para makita nyo po na wala tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob po ng ating bansa. Kung makikita nyo po, no, ito po yung ating radar, yung ating mapa. Wala po tayong anumang bagyo o sama po ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pag sinabi rin sama ng panahon, yan po yung banta ng bagyo, low pressure area. Kaibahan yan o iba yan sa tinatawag natin na weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. So ito po, meron tayong tinatawag dito na forecast weather condition. Ito yung mga weather system na nakakaapekto. At ito rin yung sinasabi ko na possible na makaapekto doon sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Iba't ibang weather system ang meron tayo ngayon. Meron tayong shear line, meron tayong northeast monsoon, meron tayong easterlies at mga localized thunderstorms. So unahin na muna natin mga kababayan ko dito po sa may bandang Metro Manila. Kung makikita nyo sa ating mapa, malakas yung hangin, no? Sa Metro Manila, sa may Quezon, Rizal, Pampanga, sa Bulacan at Aurora, asahan po natin bandang hapon ngayong araw po ng Miyerkules ang cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po yun sa shear line. So ang shear line, ito po kung makikita nyo yung asul na merong makonting pula-pula, yan po kasi ay nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig na hangin dahil sa amihan at yung maalinsangan or mainit na hangin galing naman po sa karagatang Pasipiko dulot ng easterlies. So clear po sa atin na nabubuo yun. Nabubuo ang shear line dahil sa malamig at mainit na hangin. So yung mga area na binanggit ko, Metro Manila, Quezon, Rizal, Pampanga, Bulacan at sa may Aurora ay mag-ingat po sa banta ng possible o posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So yan po yung minomonitor natin na nakaranas po ng mga pag-uulan kahapon. Halos ilang oras din yun na tuloy-tuloy, minsan hihinto at after ng ilang minuto uulan na naman. Yun po yung epekto ng shear line.
Yung mga senior natin na nakikinig sa akin, kamusta ho kayo dyan? Mga OFW po natin, kamusta ho kayo dyan? Maraming salamat po sa palagian nyo pong pagko-comment. Kahapon hindi tayo nakapag-update, pero babawi po tayo ngayon. Yung mga papasok po sa eskwela, mga nasa opisina, yung mga nakikinig ng ating update. Yung iba nasa opisina, pinapakinggan lang po yung update natin. Kahit saan po, pwede nyo po itong pakinggan. Mas maganda kung i-share po ninyo. So next po tayo. Sa area po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po ang nalalabing bahagi o the rest po ng Central Luzon, ay patuloy din pong makakaranas ng cloudy skies with light rains, and madalas yan bandang hapon po dahil po yan sa tinatawag natin na amihan or northeast monsoon, hanging amihan. Ito po yung mga hangin na yan, yung pressure ng hangin na yan, high pressure pa rin kasi yan. At sumasabay dyan ang epekto po ng northeast monsoon. Kaya napapansin nyo mas malamig na yung panahon natin sa umaga at sa gabi, sa madaling araw, sa hapon. Madalas po talaga medyo malamig na tayo ngayon. Marami nang nasa Baguio. Nako, kamusta po? Malamig po ba dyan? Nako po. Kahit po dito sa area namin sa Metro Manila, sa Visayas at sa Mindanao, medyo malamig na rin po talaga. Mas malawak na kasing naapektuhan ng hangin po ng northeast monsoon or hanging amihan. So, ulitin ko ha, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Central Luzon, northeast monsoon na nakakaapekto. Mag-ingat pa rin sa pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon pa rin ng mga light to moderate rains anumang oras. No? Pag sinabayan niya ng shoreline, possible pa rin ng mga pagbabaha. So mag-ingat po tayo. Sa may Ilocos region naman po, asahan natin ngayong araw po ng Miyerkules ang partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil pa rin po sa hanging amihan. So dito naman tayo sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Ang weather condition po dyan, patuloy po ang maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Ito yung hangin ng easterlies mga kababayan, kung makikita nyo. Ito po, yung umiihip na yan, medyo mahina lang naman na sa ngayon ng easterlies. Pero yan kasi yung nagiging dahilan kaya madalas nabubuo po ang mga pag-uulan sa hapon. Yung localized thunderstorms nga po na ating tinutukoy. At dahil din po sa easterlies, nagkakaroon ng epekto tulad ng shoreline. Yan kasi yung sumasalubong dito sa amihan, itong easterlies. Pero ngayon, more on mas malakas yung hangin na meron po sa amihan. Alam naman natin, kapag magpapasko talaga, malamig ang hangin. Yun po ay northeast monsoon. So dito naman tayo sa nalalabing bahagi po ng Luzon, mga hindi na banggit na lugar dyan sa Visayas at Mindanao, patuloy din pong makakaranas ng maulap na kalangitan na asahan natin lalong-lalo na sa hapon. Sa umaga medyo may mga tsansa pa rin ng maganda panahon o umaraw, pero mas nakakalamang pa rin ang maulap na kalangitan. Sa mga lugar po na binanggit ko, Luzon, Visayas at Mindanao, may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. So kinakailangan maging alerto at mag-ingat pa rin po tayo sa malawakang pong banta ng mga posibleng mga pag-ulan. So ngayon, balikan natin yung sinasabi ko na tropical cyclone threat potential sa pagitan po ng December 16 hanggang December 22. So may nagtatanong sa atin, siyempre para nga naman mapaghandaan. Kuya Francis, magiging malakas ba yung bagyo na yon? At magiging typhoon o super typhoon ba? Yan karamihan po ang tanong sa atin ng ating mga kababayan. So ngayon, tinignan po natin sa ating advanced weather system, sa forecast track natin and intensity, hindi naman po siya nakikitaan ng magiging malakas or sinasabi na rin direct to the point yung super typhoon. Hindi po nakikita. Kung maging bagyo man po yun, ay nasa category lamang siya ng tropical depression, kagaya po ng dalawang bagyong nauna na mahina. Yung Berbena at ito po nga katapos lamang na isang bagyo mga kaibigan, alam natin no, kahit tropical depression or mahinang bagyo, matindi pa rin ang mga pag-uulan. Nakita naman natin mga kaibigan at hindi po talaga natin pwedeng baliwalain kahit mahinang bagyo o tropical depression category. At ulitin ko no, may pressure tayong nakikita ng hangin dito. Kung makikita nyo, may sirkulasyon po ng hangin na nabubuo dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. Ito yung sinasabi natin na possible din na mabuo bilang isang low pressure area. At kapag ang isang LPA po kasi ay nasa karagatan, nagkakaroon siya ng interaction o mas mabilis siyang nade-develop dahil sa mga iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang senaryo, bibigyan ko po kayo ng senaryo mga kaibigan. Kapag
ito pong sinasabi ko na tropical cyclone threat potential sa December 16 hanggang December 22 ay mas lumapit o nabuo bilang ganap na low pressure area. Tapos nandyan pa rin ang epekto ng easterlies, shearline, at yung mga localized thunderstorms. May chance na ma-develop yan at magkaroon ng rapid intensification. Pero lagi kong pinapaalala na taon-taon talaga pagsapit po ng December 25, may mga pag-uulan po talaga tayong nararanasan. Pero ikaklaro ko sa inyo, hindi po kasi ibig sabihin na umulan, lalo na po kahapon, ang lakas po ng mga pag-uulan dito sa parte po ng Central Luzon, dyan sa may Metro Manila, no? Ilang bahagi ng Aurora, dahil po yun sa shearline. Yung iba ang sinasabi na ko po, umulan na naman, siguro may bagyo na naman. Yung mga kababayan na nakikinig po sa akin, alam nila at lagi kong ine-explain na wala tayong bagyo sa ngayon. Yung mga nararanasan mga pag-uulan, hindi po yun dahil sa bagyo. Yung bagyong Wilma, wala na. Nalusaw na yun. Nakalabas na po yun. Wala na po yun. No? At yung sinasabi naman natin na magiging banta ng susunod na bagyo, tatawagin po itong bagyong Yasmin. So, halos sunod-sunod na 3 bagyo, puro pangalan babae. Berbena, Wilma, at yung Yasmin. So, halos same scenario sila na pwedeng mangyari. So, ano ba yung same scenario? Ito po, explain ko sa inyo mabuti. Kapag sa bandang silangan po na bumuli ang banta ng magiging huling bagyo, ngayong 2025, nasa kategorya pa rin ito ng pagiging tropical depression hanggang tropical storm, yung pinakamalakas na niya kung sakasakali. Pero sa ating advanced weather forecast, tropical depression lamang nakikita. Yung susunod po na magiging bagyo bago pong magpasko. So yun mas maganda na kapag handa na tinatapat ko po kayo mga kababayan. Hindi naman po galing lang sa akin yan. Meron po tayong pinagbasihan. Pinakita ko na po sa inyo. Pero lagi kong pinapaalala na kailangan lagi pa rin kayong nakamonitor. Kasi nagbabago po talaga. Araw-araw yung forecast track, yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, nagbabago yan. Kahit po yung mga ihip ng hangin na yan. Etong northeast monsoon, yung high pressure na hangin na yan, yung easterlies, yung shearline, nagbabago ho yan. So, mas maganda nga po lagi kayong nag-check ng update ko, ng update natin para na-notify at nalalaman nyo din po yung mga pagbabago sa direksyon o galaw po ng hangin, yung iba't ibang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So, eto po, yung mga paalala ko, tapusin po natin itong update ha. Unang-una lang yung sinasabi, may bagyo man o wala, low pressure area man o bagyo man yan, kailangan lagi pa rin po tayong maging updated. Tulad ngayon, wala naman tayong tropical depression o tropical storm, wala tayong typhoon o super typhoon, pero meron tayong iba't ibang mga weather system na nakakaapekto. Yung iba't ibang weather system na yan, minsan mas matindi pa yan sa epekto ng mga bagyo. So tulad na lamang po ng shearline, ang shearline, eto para din po alam natin, madalas ang shearline after lunch yung mga pag-uulan. Bandang alas 2, minsan hanggang alas 6 yan. So, clear po tayo doon. Ito po yan, yung shearline na yan. Yung may asul at may konting pula-pula at dilaw na yan. Yan po ang tinatawag natin na shearline. Yan kasi yung epekto ng malamig at mainit na hangin. Ang easterlies naman, ito po, pag napansin nyo naman na medyo maalinsangan sa umaga, sa tanghali, kahit walang araw yung hangin ay medyo mainit, no? Maalinsangan, tapos wala masyadong hangin. Yun po yung easterlies na tinatawag natin. Ang epekto naman nun, bandang hapon naman, yung mga bugso ng biglaang malalakas na mga pag-uulan. Yung tipong kahit maganda yung panahon sa umaga, sa hapon biglang didilim. Mga localized thunderstorms yun. Ang nakakatakot po sa mga localized thunderstorms, minsan umaabot yan sa pagiging severe. Severe thunderstorms. Ibig sabihin, yung mga pag-uulan ay mas malakas o doble sa natural lamang na pag-uulan na naidudulot nito. Minsan umaabot yan ng 100 to 200 millimeters, no? Na dami ng pag-uulan, lalo na po sa mga direktang apektado ng lugar. So, saan ba yung pinaka-apektado ng localized thunderstorms? Kung makikita po ninyo, sa parte po ng Luzon, mataas ang tsansa ng localized thunderstorms sa hapon. Sa Visayas, ganun din po. Bakit po? Nandyan po kasi yung pressure ng hangin. Ito pong northeast monsoon or hanging amihan, nandyan sa may bandang Luzon. Ito naman pong easterlies o yung maalisang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko ay tumatama naman po dito po sa Eastern Visayas. Ang Mindanao naman, medyo mahina yung epekto dyan ng easterlies pero may mga tsansa pa rin. So yung localized thunderstorms, hindi pa rin po nawawala. So yung pangalawang paalala ko, eto napaka-importante din po. Lalo na po dito sa Metro Manila, kinakailangan po natin magtulungan sa ngayon.
yung mga basura ay linisin po natin, asikasuhin na po natin. May chance po tayo, may pagkakataon na umaaraw na, no? Kahit papaano, nababawasan na yung mga pag-uulan. Nakita nyo naman ilang araw na hindi halos umuulan, di ba? Lalo na po dito sa Metro Manila. So, chance natin ngayon na maglinis, isegregate yung mga plastic, yung mga nabubulok sa mga hindi nabubulok, dahil napaka-importante po na malinis tayo. Pagka nagkaroon ng biglang bugso ng mga pag-ulan, hindi tayo mangangarag na, naku po, yan na naman, baha na naman. Wala namang kasing flood control na maayos. Pero tayo mismo sa sarili natin, tulungan natin yung sarili natin, yung komunidad natin. Yung mga basura, malaking bagay ho yan. Hindi lamang po sa Metro Manila, sa Luzon, ha? Kasama rin po dyan ng Visayas at Mindanao. Malaking parte ng Pilipinas. Kung magtutulungan tayo, maiibsan ang mga malawak ang pagbabaha. So, yung pangatlong paalala ko, importante, tulad po ngayon, may mga pag-uulan pa rin. Dahil yung Pag-asa, nag-update sila ng La Nina short live, di ba? Ibig sabihin, may mga pag-uulan. Pag sinabi po natin La Nina, more on mas malawak o mas mahaba po yung tag-ulan, no? Ibig sabihin, mas mahaba, mas madami rin yung bagyo. Kaya nakakailang bagyo na tayo ngayon bago matapos ang taon po ng 2025. Kaya yung mga bahay natin, mga bubong, double check kung may mga sealant ba, no? Or may mga sealed ba? May mga tapal ba yan? Wala bang mga tulo? Ang hirap po kasi pag bigla na lang tuloy-tuloy yung mga pag-uulan, tayo din na mapeperwisyo. Yung mga importanteng gamit, kailangan pa rin nating i-safety, nakatago sa mga importanteng lalagyanan, naka-plastic, naka-seal dyan, para kung bumaha, mag-ulan-ulan, hindi po yan mababasa, no? Yung ibang sinasabi, Kuya Francis, alam na namin yan, araw-araw mo na sinasabi. Alam nyo po, mas gusto ko po o mas okay na sa akin yung araw-araw ko kayong nire-remind. Kahit yung iba ay naiinis na, okay lang po, pasensya na ho kayo, humingi na lamang ako ng pasensya kasi ganoon naman talaga, tayong mga Pilipino, kinakailangan po always inire-remind sa mga bagay-bagay. Kasi ako din po, no, makikita nyo rin kung bakit ko po lagi kayong nire-remind. Malaking bagay po yan. Yung isa pang paalala, kinakailangan po mag-imbak tayo ng pagkain. Kahit hindi umuulan, kahit walang bagyo, kailangan may imbak tayo o sapat tayo na pagkain sa bahay para hindi tayo labas ng labas. Paano naman daw yung mga walang pera na pambili? Ano po, okay lang po yun. Naintindihan po natin yun. Pero kung ano lang po yung kaya, yung simpleng bigas lang kahit 2 kilo, 5 kilo, pang ilang araw na ho yan. Madali naman po dumiskarte, no? Gawa na lamang po natin ng paraan. At ito yung panghuling paalala ko po, napaka-importante po nito. Na okay na kailangan po natin na always pong manalangin sa Panginoon sa mga sitwasyon po. Lalo na po ngayon magpapasko. Yung banta po ng magiging huling bagyo ngayon 2025, ipanalangin po natin na hindi matuloy. So pagitan po yun ng December 16 hanggang December 22. Diyan po yun possible na mabuo at pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Manggagaling po yan diyan po sa may bandang silangan po ng Visayas. So sabi ng iba, bakit lagi na lamang daw po sa Visayas pumapasok ang bagyo o nagsisimula? Kung mapapansin nyo, diyan po kasi kumikilos or nagsisirculate po yung hangin. So ayan po, no, nakikita nyo naman yung hangin na yan. Malakas na hangin yan kasama ang amihan kaya medyo malamig. Diyan po kasi yung direksyon. So ano bubong mga LPA, mga low pressure area, bantang bagyo, tropical depression, sumusunod lamang yan kung saan po papunta yung hangin. Pero kapag malakas na bagyo, tulad na lamang ng mga super typhoon category, minsan yun ang sumasagasa, no? Hindi yun kayang pasunurin ng mga pressure ng hangin, lalo na pag ganitong mahina lamang. So kinakailangan pa rin natin na laging nakamonitor at nakabantay. Uulitin ko ha, ngayong araw po ng Miyerkules ay wala po tayong bagyong minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo naman sa ating mapa. Ito po, no? Tignan nyo mabuti mga kababayan. Clear na clear po tayo. Pero it doesn't mean na wala tayong mga pag-uulan na mararanasan. Minsan kasi ganito, no? Yung tipong kahit walang bagyo, ulan ng ulan. Yun parang bang may bagyo. Kaya nga po importante yung update. Yung iba tumitingin na lamang sa windy, no? Hindi naman po kasi lahat nado-double check. Hindi naman na-update ang lahat sa apps na yon. Kaya mas maganda with explanation. So, ganun po ang ginagawa natin. So, walang bagyo pero meron tayong, ano po yon? Meron po tayong shear line, meron tayong northeast monsoon, meron tayong easterlies, at meron tayong mga localized thunderstorms. Uulitin ko ha, 4 na weather system po ang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So, ulitin ko din, ito yung dapat nating paghandaan na petsa or araw sa pagitan po ng December 16
hanggang December 22. Diyan possible na mabuo yung sinasabay nating low pressure area na merong low chance na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon mga kababayan, medyo short update lamang tayo, and please lagi ko sinasabi, manalangin tayo na may pagkapasalamat sa ating Panginoon at huwag tayong manalig sa ating sariling karunungan. Lagi nating isama sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw ang salita ng Panginoon, at ugaliin po natin ang manalangin, malayo man ang ating pupuntahan o malapit saan man tayo pupunta. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.